NCAP. Yung iba, pabor dito at yung iba ay hindi. So, hello guys, Jaxtasy Reaction TV. So, for today's video, ang topic po natin ay wala pong iba is tungkol dito sa issue na NCAP. So, yun po ang ating tatalakayin for today's video. So, sit back, relax, and enjoy. Tara, umpisa na natin. Tungkol po dito sa NCAP, madami naman pong natuwa at madami din pong hindi natuwa. So, sino ba yung tinutukoy na madaming natuwa? Siguro, yung mga natuwa ay yung mga naka four wheels. Kasi, ang iisipin nila, ayan, wala ng motor na mga bigla na lang magkukross sa yung harapan. Overtake dito, daan dito, overtake doon. So, sa madaling salita is, isa na lang po ang daanan ng mga kamuting riders. Pero, hindi ko naman po nila lahat, pero kadalasan po talaga, aminado naman tayo, na kadalasan po na nagmomotor is mga kamote riders. 'Di ba? Na kung makapagtakbo ng kanilang motor, sobrang bilis. Para bang merong naghahabol sa kanila na hindi mo nakikita. At alam mo ba na ang akala ng mga kamote riders na yung buhay nila ay siyam na katulad ng pusa. Kaya siguro nagmamadali sila at mabilis yung pagpatakbo nila sa kanilang motor. Na akala mo talaga sumasali ng karera. Gusto nyo palang sumali ng karera, bakit hindi kayo magparehistro at sasali doon sa racetrack talaga? Huwag dito sa publikong daanan. Kung tinatanong nyo po ako, bakit nauwi sa mga kamote riders na ang topic mo naman ay NCAP? Ganito po kasi yan. Kadalasan po kasi bakit po ginawa po itong NCAP na ito? Kasi ang main reason po dito kasi is yung bike lane dapat mapagbigyan, 'di ba? Then isa din sa reason kasi itong bike lane, meron namang bike lane dati pero kadalasan po kasi yung bike lane is sinasakop din ng mga nagmomotor. At hindi lang bike lane, pati nga yung bus lane sinasakop din ng nagmomotor. O, di ba? So ang nangyayari is nasa peligro pa rin yung nagbabike kasi dumadaan pa din yung mga nagmomotor doon. At yung nagmomotor nasa peligro din kasi dumadaan din sila sa bus lane. Kaya yun is ito, pinapatupad nila ulit yung NCAP na kumbaga division na yung daanan na bike lane dito, motor dito, four wheels dito, bus dito. Ang NCAP na ito is merong pros and cons. Ibig sabihin, may advantage at may disadvantage. In my own opinion, ang advantage po dito is madidisiplina po yung mga driver po natin na gumagamit ng kalsada. Kasi nga, meron na itong violation at meron nang nakamonitor na camera. So, yun po yung advantage about this NCAP issue. Na kung ikaw dati ay talagang walang hiya sa daan, ngayon mahiya ka na dahil may camera. At para naman sa akin, yung disadvantage nito, in my opinion, is ang nakaka-disadvantage lang nitong NCAP na ito is okay naman sana kaso yung ating sistema kasi hindi tayo handa sa ini-implement nating batas, trapiko or batas sa daan. Hindi tayo handa yung sistema natin. Madami pong kulang. Yung mga highways natin is komplikado pa po kasi mayroon pong ibang area na instead of daanan ito ng sasakyan is merong mga nagtitinda na mga sidewalk vendors nandun na mismo sa daanan. Paano yan? Yun po yung mga disadvantage po about dito sa NCAP. Yung system po natin is hindi pa tayo handa. So ibig ko lang sabihin is dapat bago ito pinatupad, itong NCAP na ito is dapat sinigurado muna yung mga sistema natin. Katulad ng kung yung daan ba talaga is totally wala na pong bang talagang mga nakaharang katulad ng mga sidewalk vendors, sa daanan na po sila nagbibenta di ba? Then yung mga signboard, yung mga traffic light natin, then minsan din po kasi complicated yung rules ng NCAP. Kasi madami pong umaalma po kasi, for example, sabi nila, paano yan kung mayroong ambulance? Dapat
gigilid kami. Ayaw naming gumilid. Kasi pag gumilid kami, syempre violation yan. 'Di ba? Kasi makukuhanan yan ng kamera. Syempre violation talaga yan kasi makukuhanan yan ng kamera. Kasi bakit ka pumunta sa gilid na dito lang naman yung lane mo. So kumbaga pumunta ka sa bike lane. Dahil nakita ng kamera, uy, motor, pumunta ng bike lane. Pak, violation ka na. Then sabi ng MMDA, pwede mo naman i-contest. Complicated po kasi yun eh. Kasi paano kami nakakasiguro na pag kinuntest namin ito is pwede kaming manalo sa pag-contest namin. Paano kung sasabihin nyo, wag ka na magra-rason. Rason mo lang yan. So, iilan lang po yan sa mga disadvantage ng in-cap na ito. So, wala pong problema yung in-cap. Pero, bago po sana nila ito in-implement, dapat pinag-aralan muna nila ng mabuti at dapat yung sistema is inayos muna nila at yung merong mga emergency na ganyan, dapat meron silang solusyon about dyan kasi pag sinabi mong pwede mong i-contest is talagang medyo inconvenience na po kasi yan eh. Dagdag kwa na po sa atin yan eh, dagdag oras na po sa atin yan, di ba? So parang kung sa atin, wag na lang tayo kumontes kasi dagdag oras na yan, nakakaumay din yan. So bayadan lang natin yan. Ganun po kasi. So dapat ayusin mo muna natin yung ating sistema, ruhin mo muna natin, i-clear muna natin na handa na yung sistema natin para dito sa ipapatupad na in-cap. Kasi at the moment, sa ngayon na status po natin sa bansang Pilipinas is we are not ready yet sa gagawing batas na ito. Tapos ngayon, pinapatupad, talagang ganyan po talaga. Madami pong adjustment. At ang pinakaayaw ko din kasi po sa mga uri ng taong ganito, alam nyo po ba, ang pinakaayaw ko po sa mga tao kasi na mga ganito pong ugali, yung mga tao ngayon is gumagawa po sila ng paraan na para bang na takpan yung plate number nila. Na hindi ma-detect or mabasa ng kamera. Kumbaga, hindi ito makikita ng kamera yung plate number nila. So, yun po yung ginagawa ng iba. Yung iba, tinatakpan yung plate number para walang problema. Kasi nga, ang tinatarget po ng in-cap, pag nagka-violation ka, yung camera is tatargetin po niya yung plate number ng motor. Then, pagkatapos nun, magbibigay na po yun ng information yung computer or system na ito po yung information ng may-ari. So, yun, wala kang takas doon. So, ang ginagawa po ng iba na talagang ayaw ko po ng ganito talagang ugali is gumagawa ng paraan para makalusot sa ginagawang batas sa kalsada. Dapat, pag meron po mga batas na pinapatupad yung ating government, dapat respetuhin po natin. Ang mali po kasi sa atin, yung iba po kasi is meron ngang batas, maayos yung batas, pero gumagawa ng paraan para makalusot doon sa ginagawang batas. Ganun naman talaga tayo Tayo mga tao talaga. So dapat po, respetuhin po natin whether palpak or hindi ito palpak. Whether maayos ang pag-implement or hindi. As long as na every batas na pinapatupad ng government natin is dapat po nating respetuhin at sundin. So hanggang dito lang po yung ating video about sa opinion ko sa tungkol dito sa in-cap na issue. So, yun lang po yung masasabi ko sa ngayon kasi nga po wala pa naman tayong update. Pero yun nga is walang problema yung in-cap. Okay yung in-cap, yung rules ng in-cap. Ang problema lang kasi talaga, yung ating sistema, yung ating kapaligiran ay hindi pa handa. Marami pang dapat ayusin at dapat gawan ng solusyon ang mga ganitong mga instances na mga emergency na para naman hindi dihado yung mga nagmomotor or mga nagdadrive na mga sasakyan na hindi sila maiipit kung sila ay pupunta dito sa lane na ito kasi nga merong mga emergency vehicle. So ayun lang po guys. So marami pong salamat sa inyong panonood. Jaxtasy Reaction TV po ulit. So wag po kalimutan kung nagustuhan po nyo po yung aking video, follow, like, and share po. Subscribe po to my YouTube channel. So ayan po. Marami pong salamat. Bye-bye.